What's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre meron tayong bibigyan ng reaksyon dito mga katunay. Ito po ay nagmula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood ngayon dito sa balita na to. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Baka sabihin ninyo walang ebidensya. Ito na namang ebidensya. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Banat Bay. Syempre, supportahan natin ang channel ni Sir Banat Bay, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe para maging updated tayo kay Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Idadamay naman dito mga bilyar. 2 sa 6 na lote na idodonate sana ng mga bilyar para sa LRT-1 Extension Project ang nakasangla sa isang bangko ayon sa DOTR. Sa panayam sa programang Ted Filon and DJ Chacha sa True FM, sinabi ni Transport Secretary Giovanni Lopez na maaari pa rin i-donate ang mga loteng nakasangla pero dapat daw protektado ang interes ng gobyerno. Saklaw ng extension ng 4 na station mula Las Piñas hanggang Bacoor, Cavite. Nakikipag-ugnayan na raw ang ehensya sa Villar Group tungkol sa lupang kailangan sa pagtatayo na makaragdagang istasyon ng LRT-1. Wala pang payag sa ngayon ang mga bilyar. Bibigyan ko po sila ng 15 days. Pag-isipan na lang po nila ngayon yung ating sinasabi. Yun na. May 15 days kayo. Bakit po mo sinasabi Banat Bay si Camille at saka si pangalan nito, si Mark Villar? Siyempre, tatay muna. Parang yun nangyari. Di ba? Bakit nadamay si Senator Loren kung ang kumpanya ay nasa ilalim ni Congressman Libiste? Bakit nadamay nanay? Kasi daw pinotektahan, sinuportahan. Natural, nanay yan eh. Tama nga naman. Siyempre, poprotektahan mo yung bilang magulang, poprotektahan mo yung anak mo. Diba? Kaya nga si Senator Loren ngayon, alam natin kung kanino sumusuporta sa anak niya, siyempre. Kaya nga nananatili siya sa minority dahil alam niya siguro sa sarili niya na tama yung pinaglalaban ng anak niya. Diba? Susuportahan mo yung anak mo. But it doesn't mean may illegal na ginawa. Sa kaso si Loren, no? Ito na naman. Yung tatay naman. At saka yung nanay. Di umano ang merong panggigipit na ginagawa itong gobyerno. Binantaan pa 15 days. Pag hindi kayo umano, yari kayo. Bakit? Kasi tumatakbo na yung impeachment eh. Sigurado ko, magiging parte dyan si Mark at saka si Camille. At sasabihin nila bilang opisyal ng kumpanya na yan. Ako, dinig ko na yan, Brad. Dinig ko na yan. Ay, nako, pare-parehong script. Grabe. Take it or leave it offer. Para kapag nag-meeting po kami next week, sasabihin lang nila oo at saka hindi. Para matapos na rin po kami sa problema namin. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Ayun na po. So, ayan na. Yung kay Villar. Naku, lupit talaga. Ngayon, yung mga bilyar naman ngayon ang pinag-iinitan, no? Tapos sasabihin nila, wala! Hindi talaga kumbaga patas naman kami. Inimbestigahan namin yan kasi may mga kaso yan. Hindi naman puro minority lang. Di ba? Dito pa lang nahahalata na natin, di ba? Puro minority ang tinutumbok at kinakasuhan. So ang gagawin nyo na naman siguro, may ipapakulong kayong minority tapos may idadamay kayo kunwari na katropa nyo para hindi pagkamalan na talagang parang selective masyado. Tapos yung katropa nyo, bibigyan nyo ng special treatment pero yung minority na mahuhuli nyo o ipapakulong nyo ay hindi nyo bibigyan ng special treatment. Parang ganun. Para masabi lang na, kita nyo nga kami, hinuli din namin kahit katropa namin. Kahit kasama, parang gano'n. Kaya hindi puro minority lang. Kasi umiiwas sila sa chismis. Diba? Dito pa lang nahahalata na natin eh. Wala ba tayong pa-majority dyan? Hay, nako. So, sino-sino? Marcoleta, nadali na. Si Jinggoy, nadali na. Sino pa? Si Cayetano, dadalihin. Malapit na. Ganun. Si Pia Cayetano, malapit mukhang na. tatanggalin. Tatanggalin. Kasi yan ang kagustuhan nito mga animal na to eh. Yung mga nagsampa-sampa sa kanya eh. Ino-influence ng impeachment court, tatanggalin. So, sino pa?
So, si Mark Villar, at saka si Camille Villar, 6 na. Oh. Wala pa dyan yung kasi sumablay sila doon kay yung kay Robin, nakala nila hindi sumagot si Robin eh. So, let's just safely say 6 ang mababawasan. So parang ang ginagawa kasi nila dito, iniisa-isa na nila o sinasabay-sabay na. Kasi talagang ang impeachment ni VP Sara talaga, alam naman nila sa sarili nila na talagang walang patutunguhan. So, para medyo lumakas-lakas sila, ang isa na lang ang plano din nila na bawasan yung mga senador na alam nila na papabor kay VP Sara. Kailangan mas lamang yung mga hindi papabor dyan na hindi papabor na hindi ma-impeach si VP Sara. 'Di ba? Kasi yung mga papabor kay VP Sara na papabor na wag siyang ma-impeach, yun ang tinatanggal nila eh. Kasi lalong-lalo na tong impeachment ay tumatakbo na. 'Di ba? Yun ang kailangan nila matanggal si VP Sara Duterte. Para talagang wala nang maging tinik sa kanilang mga lalamunan. Kaya kahit ano ang sabihin nila na hindi nila pinupolitika ito, nakikita na natin na pinupolitika nila. Dahil sa totoo lang, parang pinapalabas nila rito na ang minority ang pinakamasama sa pangyayaring to. 'Di ba? Tapos yung majority puro anghel, parang gano'n. Oh. Tanong natin kay ChatGPT ha. ChatGPT, makinig ka sa akin ha. Wag kung ano-ano sasabihin mo ha. Dali lang ha. ChatGPT magaling na pakinabang ngayon minsan di ba? Pag may mga masakit-sakit sa atin sa katawan natin, nagtatanong na lang din tayo, di ba? High-touch na talaga ngayon. ChatGPT, makinig ka ha. Eto, kunwari 24 ang senador. Nabawasan ng 6. So, ilan na ang magiging 2/3 ng senador para sa impeachment? Sige, quick kwenta lang. Kung 24 minus 6, 18 ang natitira. 2/3 ng 18 ay 12. Pero kung usapang constitutional rules sa impeachment, iba. So, 12, di ba? Although may Sakto na sa majority. Di ba? 12 eh. usapan pa rin na constitutional na sinasabing 16 pa rin yan kahit makulong. Pero dahil nga, they can bend and they always bend the law. Hawak nila. Therefore, ilan ang 2/3? 12 na lang daw, sabi ni ChatGPT. ChatGPT, nagmamagaling ka ha? Animal ka. Ay, sorry. So, 12 na lang. Ilan ba sila ngayon sa minority? Sa majority? 12. Tanong natin kay ChatGPT. 12. Hoy, ChatGPT, 12 ba't di ka nakikinig? Wait, achot tomate. Ay, mali. Mali. Wait lang. Ano? So, dapat ito yun eh. Wait lang. Dokon to ah. Ilan ba ngayon ang nasa majority sa Senado? Sandali, silipin ko muna yung pinakabago. Sa ngayon, bagal mo naman. 3 ang nasa majority block sa Senado. Yun ang nagpanalo kay Gatchalian bilang Senate President noong June 17, Ilan sila? 26. Tatlo daw. 13. At kung tungkol sa impeachment ng tanong mo, magkaiba yun. Kahit 11. So, 13 daw. 16 votes. So, 13. Sila ngayon. Dahil nga lumipat yung si Judas Villanueva di ba? Oo. So, 13. Naku po. Yan ang sinasabi ko eh. Kasi Yan, parang ang lumalabas lahat. dito, parang ang gusto nila maging pabor na sa kanila lahat. Malinaw naman dito na talagang gusto nilang matanggal si Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte lang talaga yung pinakatinik eh. Duterte talaga ang pinakatinik sa lalamunan nila. Kaya hindi ako naniniwala ng mga pinagsasasabi ni Gadon na tsaka ng iba na mahina si Sara Duterte. Pinanalo lang yan ng mga Marcos nung eleksyon. Kaya naging vice yan. Kasi kung talagang pinanalo lang ng mga Marcos yan, hindi para ganyanin yan si VP Sara. Kung mahinang tao yan, hindi pag-iinitan yan. Alam kasi nila na talagang malakas yan. Kaya hindi nila nilulubayan yan. Alam nila na maaaring maging presidente yan. At kapag naging presidente yan, alam naman nila sa mga sarili nila kung ano ang mangyayari. Hindi sila makakaporma kasi sa totoo lang, hindi pabor sa kanila eh. Hindi papabor sa kanila yung pagkakataon kung maging presidente si Sara Duterte. Sa taong bayan, maaaring maging pabor ang pagkakataon na yon.
Dahil kailangan talaga natin ng isang maayos na presidente, talagang matapang, talagang may ano talaga. May tira talaga, talagang marunong tumindig at marunong tumingin sa kapakanan ng taong bayan. Yun ang kailangan natin. Itong mga to na gustong magtanggal sa kanya, ang gusto lang nila sa mga nila, sarili lang nila, yung mga bulsa nila ang kumapal. Yung tipong hindi maputol ang swerteng dumarating sa kanila. Nang ito ay para lang sa'yo, para lang sa'yo. Para lang sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya nga, yung narinig ko, yung intro ko kanina, yung sinasabi ko, na meron ako nadinig na talagang lahat ikukulong para talaga si VP Sara Duterte ay matanggal sa sa kampanya ng presidente. Nako po, ginagawa na nila. Mukhang may katotohanan. May katotohanan. Eto pa, matindi to. Yung kay Mima. Okay? Eto, kasi ginawa nilang fake news to. Marami, kahit nga si Jesus Palsis medyo nagpa-hapyaw dyan na dapat daw tignan ng Duterte supporter or something like that. Nakalimutan ko na exact post niya. Pero, alam nyo, grabe pakinggan nyo na mismo ang ating kagalang-galang na PNP chief. Kaya doon na ako natin mismo pakinggan sa kanila. Hindi dahil sa Sorry. Hindi. The Ito. motive, it's about the profession, and as well as they have personal grudge or personal disagreement. Tingnan nyo to pahaging. It's about her profession at personal grudge. Yan ang dahilan daw. Motive ng pagkamatay. profession. Pagpatay, sorry. Hindi pala pagkamatay. Ibig sabihin yung pagbablog niya, ganun. May sinasagasaan siyang tao. Patay. Yung kanyang profesyon, ano ba ang profesyon niya? Vlogger. Vlogger. At ano daw? May Personal tama grudge. Na nagsimula sa utang. So, di parang, So, ibig mo bang sabihin, PNP chief na ang pumatay talaga kay Mima ay ang mga DDS at mga INC. Yun ba ang pumatay? Kasi profession. Ibig sabihin, related sa profession niya, at the same time, personal grudge. Ano ba yun? Pakinggan natin, si PNP chief na magsalita. Hindi ako. Among the vloggers din. No. O kakagrupo sila. No, sila lang. The mastermind and the vlogger. The mastermind and the vlogger. Sino kaya ito? Kasi tinatanong, sila ba nagpatayan? Kasi pag mga vlogger, baka isipin, DDS vlogger yan, ano? Alam na natin yung kasunod Pero, totoo lang, ang sinabi niya, no. It's between the mastermind. Sino kaya yung mastermind na related sa kanyang profession? Okay. Kung tutusin kasi talaga ididikit naman nila talaga yung isyong yan. Talaga ididikit nila yan. Para may maidagdag, may masabi sila, di ba? Pero sa totoo lang, marami kasing maraming pwedeng maging dahilan. Di ba? Pero yun ang unang-unang papasok sa kanila Kasi alam nila merong masisira dyan Di ba? Pero yung sisirain nilang tao siguro, hindi naman ganun katanga. Di ba? At saka idadamay DDS vloggers. Hindi naman siguro ganun kakagitid ang mga utak ng mga DDS. Mga DDS. Hindi na vloggers. DDS. Hindi naman ganun kakitid ang utak. Di ba? Para gumawa ng ganun. Kung sila Sara Duterte nga, hindi gumagawa ng ganun Yung mga DDS supporters pa o DDS vloggers pa. Di ba? Sus Mariosep. Tandaan nyo sinabi ni PNP chief, profession. Yung profession niya na vlogger, sino yung mastermind? Doon din. Na merong personal grudge kay Mima. Sige. And the victim. Masterminds. Nako, masterminds, dalawa utak ng isang tao. Hindi. Dalawang tao yan, dalawang tao. Chief, anong profile po? Anong profile po ng mga masterminds? Ayan na. Profile. Anong profile? Politiko ba? High profile Tingnan ba? natin. They are Profile. businessmen. Yung businessman, may pumopondo. Booking. Businessman. Hoy, malayo na siguro kay Pipi Sara yun sa mga Duterte kasi businessman di ba? Sorry tandaan ninyo ito. Ako, marami akong alam. Hindi na lang ako magsasalita. Pero,
usually, yung may mga pakinabang na negosyante, ito hindi tutukol kay Mima, ha? Yung may mga pakinabang na negosyante sa isang politiko at pag nakante o binanatan sa social media yung politiko na yon, minsan hindi yung politiko ang lalapit sa'yo para sitahin ka. Ang lalapit sa'yo, yung nakikinabang na politiko. Na nakikinabang Yung na nakikinabang negosyante. na negosyante. Bakit? Kasi yung kanilang negosyo, yung business nila ay naandoon. Kaya ang ginagawa, minsan, at nakikita ko yan sa ilang mga vlogger na mga loyalista, yung mga negosyante na may pakinabang sa administrasyon ay nagbabayad ng mga vlogger para banata ng mga katulad namin. Hindi yung politiko ang nagbabayad. Yung nagbabayad yung mga negosyanteng nakikinabang sa administrasyon ni Marcos. Oh. Kaya kung i-connect mo ito kay itong nangyari kay Mima, tila may kinaugnayan dun sa kanyang profesyon na vlogger, pero ang dumali ba kapwa vlogger? Ang dumali ba politiko? Hindi. Ang dumali daw, sabi ni Sir, ay ang masterminds ay dalawa. Magjowa o mag-asawang businessman. Ayun. Bakit? Alam na natin. Hindi ko na lang sasabihin. At magpartner. So meron na siyang hint, no, kung sino man yun. Kung sino man yung mag-partner na yun. Meaning mag-boyfriend or mag-asawa? Naku, sabi ko daw magjojowa eh. 8 million. Sinong may utang ka? Magkano? 8 million? 8 million, Brad. Million, laki ah. Hindi pa ako nakakita ng 8 million, sa totoo lang. Oo nga, nangangarap ako makakita ng kahit 1 million lang. Hindi pa ako nakakakita. Yun daw sandali, bakit 8 million? Baka naman may utang yung mga businessman at ayaw na nilang bayaran si Mima. Kaya nila niyari. Pwede, ako kahit pa paano, meron akong nasagap na ganyan. Si Mima. Sino ba may utang? Tanong natin kay PNP Chief. Wag sa Siya akin. po ang may utang kay Mima. Or si Mima. Or si Mima ang may utang sa kanila. Si Mima ang may utang at the victim is may utang tapos pinautang niya. Timis ba yung utang, pinautang? Parang wala akong maintindihan. Si Mima ang may utang. Hindi ako nagsabi. Yung biktima daw ang may utang. Sino ba ang biktima dito? Di ba si Mima? Hindi ako ang nagsabi. Si PNP Chief ang nagsabi. Okay? Si PNP O, yun Chief na ang yun. nagsabi, hindi ako. O basta yun na yun. So sa madaling salita, in a simple words, may utang si Mima dito sa mga negosyante na merong kinaugnayan sa kanyang profesyon at personal grudge at dinali siya niyari siya nung magjowa o mag-asawa na negosyante. Bakit nagkautang si Mima ng sigurado, talagang parang pwedeng napakalaki ng galit sa kanya. Pwede rin namang mayroon siyang isisiwalat. Parang isa naglalaro sa mga isip natin, mga ganyan, di ba? Ako napapanood ko din sa mga pelikula yan. Lagi kong binabatay sa pelikula. 8 million? 8 million. Yan ang tanong ngayon. Jesus, grabe. Hindi Vlogger, political vlogger ka, 8 million pesos. Diba? Ay, nako, kailan kaya, kahit man 1 million lang masudyapan ko, masaya na ako. na natin i-questionin yun. Patay na yung tao eh. Ang atin lang, kayong mga bayarang loyalistang vlogger na pinagbibintangan ninyo ang mga Duterte at ang INC, sana managot kayo sa batas. Kasi Kung ako sa INC, kakasuhan ko itong mga vlogger na ito eh. Sa totoo lang. Kaya lang, hindi nila naman tayong kakilala dyan na hindi naman po tayo. nagbibintang lang sila ng basta-basta na wala silang sapat at matinding ebidensya. Diba?
malakas dyan sa INC, mga subscriber po natin, hello. Sana ho kasuhan ninyo. Kasi pang yuyura ko ito sa relihiyon Tama. ninyo. Damay-damay po ito. Hindi lang ho isang tao, damay ho yung entire religion ninyo Tama. o yung entire group. I don't wanna call it religion, baka they don't Kasi call kung it as a tutusin, religion. bago ka magbintang ng tao, bago ka magbintang ng grupo, kailangan talaga isiguraduhin nyo muna. Sisiguraduhin muna nila kung talagang yun. Kasi talagang kapag hindi mo napatunayan na talagang yun, maaaring bumalik sa iyo yun, maaari kang kasuhan. Di ba? Iba pala yung dahilan ng pagkakaano sa kanya, di ba? Religion. Diba, your entire group ay damay dito ng mga vlogger na to. Dapat kasuhan nyo talaga. Isa-isahin ninyo. Kahit yung isang abogado na basta kasuhan ninyo. Ayun, natating natong haya ng video na nagbula kay Philippines Trending News at syempre natong haya natin ng boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.